Hello guys, it's me again, Kamutika TV. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, subscribe na. At kung bago ka lang sa channel ko, welcome. At yung mga mag-subscribe pa lang, thank you in advance. Yung mga nag-subscribe na, thank you guys. And gusto ko lang shout out si Jenner, and lagi to nakatutok sa mga vlog ko, and thank you pre. And thank you sa palaging panonood, and ingat ka palagi dito sa Macau. And dito po yan sa Macau. Gusto ko lang i-remind for today's video about sa bagong law ngayon dito sa Macau, about sa mga turista. Based on my intelligent report, napag-alaman ko is yung mga turista ngayon is hinigpitan. Pinagbabawal na kasi ngayon yung mga turista na nag-stay sa mga transient. Alam ko transient yung pinapatamaan ng law na to. Bawal naman talaga dito sa mga transient. Pinagbabawal yung mga tourist sa mga plot. Nakatira sila sa sample sa plot, sa mga bahay nakatira. Dapat yung mga tourist daw sa hotel sila nag-i-stay, sa hotel sila nagbo-book, doon sila nag-i-stay habang nag-i-stay sila dito sa Macau habang babakasyon. Bawal sila sa mga transient kasi marami kasi dito mga Pinoy nagpapa-transient. Actually bawal naman talaga yun. Kaya pag nahuli kayo, talagang pauwiin kayo, pati yung nagpapatransit. Kaya doon mismo sa may-ari ng plot na yon, kung saan ka nakatira, papasara yun. Hindi ko alam kung mababan daw ibaban daw yung mga ilang years lang naman, hindi naman forever. Ibaban lang naman yung mga turista, mga ilang years. Actually may mga nahuli na raw dito, mga landlady, landlord, napasara na yung mga plot dahil sa mga turista na nag-i-stay doon. Actually guys, may exemption naman itong mga turista. Yung mga turista na to is, example ako, may kamag-anak ako, nag-i-stay sa tinitirahan ko, yun, okay lang yun. Kapatid, magulang, kamag-anak, yan, exempted yun sa policy na yun. Pero kung kaibigan ko lang, friend ko, kakilala na nag-stay dun sa tinitirahan ko, yun, bawal yun. Pwede siya mapauwi agad yan. At ako, pauwiin din ako sa Pilipinas kasi nga bawal yun. Dapat yung mga turista doon sila sa mga hotel nag-stay, hindi dito sa mga kasama mo, kasama ko, ganun, sa mga plot, sa mga transient. Doon talaga sila sa hotel. Sabi ng ano dito, sabi ng police, mga law dito, yung law sabi, dapat mga turista sa mga hotel. Yun ang may exemption naman. Yung mga kamag-anak mo, kapatid, magulang, yun, pwede yun mag-stay sa'yo kasama mo. At mapapatunayan mo na ikaw magbabayad sa pag-stay nila. Ikaw magbabayad ng bahay sa pag-stay nila. Stay nila dito sa Macau. Yun, pwede yun. Yun guys, huwag kayong matakot yung may mga kamag-anak dito, kapatid, na pumunta sa Macau. Yung mga ano lang talaga, yung mga nagpunta lang dito, nag-cross country na mag-i-stay sa mga plot, transit naman kasi guys, mura, kaya maraming dito transit. Mga Pilipino din may-ari niyan, papatransit mga Pilipino. Makakamura ka naman talaga pag ganun, kaysa sa man sa hotel na ang mahal ng ang mahal ng hotel. Per sabi natin 1 month ka dito kasi 30 days yung visa na ibibigay sa'yo pag tourist. Pag 30 days, ang mahal. Abot siguro ng mga 6,000 ni Mopi, 8,000 ni Mopi, mga ganun. Kaya mas, ikaw mas gugustuhin mo talaga mag-stay na lang sa transit, di ba? Kaysa sa hotel, mas makakamura ka. Kung maghanap ka ng trabaho dito, talagang need mo magtipid, di ba? Pero kung magtutor ka lang,
mag-hotel ka na kung ilang days ka lang naman. Pero kung maghanap ka ng trabaho, hindi mo talaga magtipid. Mag-ano ka ng hotel, anong transit, kaya makitira ka doon sa mga kaibigan mo, sa mga, may mga nagpo-post naman ng mga room for rent, bed space, ganun. Pero ngayon guys, pinagbawal na, kaya delikado. Pag nahulihan yung landlady na may nagpapatira siya doon ng kaibigan niya, hindi niya kamag-anak, yari na, papasara yung damay-damay na lahat yan. Kaya guys, ingat tayo. Pero actually, alam ko hindi naman ma-check nila lahat yan. Ngayon lang yan nagigpit kasi bago lang. Pero after mga ilang months, pwede na ulit yun. Pwede na hindi. Kaya pwede na hindi. Ganun naman talaga. Dito naman sa Macau, ganun yun. Ngayon, bawal daw mag-apply dito sa Macau. Pero, nagkigpit anong mga isang buwan. Pero nung after ilang buwan, yun, pwede na ulit. Diba? Dapat kasi doon pa lang sa immigration kung bawal talaga mag-apply dito sa Macau, mga tourist. Hindi na nila binibigyan ng visa, di ba? Hindi na nila binibigyan ng green chop. Pero binibigyan nila pa rin. Binibigyan pa rin nila. Ibig sabihin, yung na yun, yung loan na yan, ay hindi naman talaga mandatory. Kumbaga lang yan. Loan naman, kaso nga lang, hindi talaga mandatory. Basta yun na yun. Pwede pa rin. Diba? Yung mga yan na yan, pwede pa rin yan. Basta hindi lang mahuli. Hanggat di nahuli, okay lang yan. Pero pag nahuli, yun lang delikado. Diba? Yun lang guys, yun lang nalalaman ko at sana nakatulong sa mga pwede pag mga kamag-anak, pwede. Kapatid, gulang, pero pag kaibigan, hindi pwede. Yun lang. Lang guys, yan nakatulong sa mga andito sa Macau. God bless sa lahat. Love you all.